Magandang umaga, Elise. Mabuti naman maaga kang pumunta dito. Halika at tulungan mo ko maghanda ng makakain ng mga bata para mamaya. Saad ng ginang sa dalagang kakarating pa lamang. Inagahan ko po talaga dahil nais ko rin na makatulong sa inyo. Ako na po magluluto sa soup, Aling Maria. Nako, salamat naman, Iha. Pupunta ba ang pamilya mo mamaya? Hindi ko po alam eh. Busy po si Dad this weekend. Nasa business meeting sila ni Mom sa Singapore. Ganoon ba? Sayang naman at hindi kami personal na makakapagpasalamat sa kanila. It's okay po. Ako na lang po ang magsasabi sa kanya. And beside po, they love doing this po. Mahal nila po ang ampunang ito. Nakangiting sagot ang dalaga. Habang abala ang dalaga sa pagluluto, ang mga bisita naman ng charity event ay isa-isa nang nagsidatingan. Ang nangunguna dito ang isang bilyonaryong CEO na si Alejandro Sandoval na siyang may pinamalaking donation sa charity event na gaganapin ngayon. Naku, magandang tanghali po Sir Alejandro. Napaaga po yatang dating niyo. Bati ng isa sa mga madre. My dad want this. Sagot naman ng binata. Ganoon po ba? Wala pa pong masyadong tao eh. Pero kung gusto niyo po, doon muna kayo sa playground kasama ng mga bata. Sumang-ayon naman ang binata at sumunod sa ginang papunta sa playground. Hello po! Gusto niyo po ba maglaro, kuya? Tanong ng isang bata kay Alejandro. What? No! Don't touch me! Your hand is full of dirt! Damn! Sunod-sunod na wika ng binata at bahagya pa itong lumayo sa bata. Bahagya namang natakot ang bata at bigla itong umiyak. Hey! Why are you crying? Wala namang ginagawang masama sa iyo ah! Tarantang tanong nito sa bata. Hoy na lalaki ka! Anong ginawa mo sa bata? Sigaw naman ng kusino sa likod ni Alejandro. Wala akong ginagawa, okay? Bigla na lang siyang umiyak. Depensa naman ni Alejandro habang sinisipat na tingin ang dalaga. Ryan, ayos ka lang ba? Anong ginawa ng lalaki na to sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa bata na makalapit ito. Kung wala kang ginawa, bakit siya umiyak? Mataray na tanong ni Elise sa binata. Paulit-ulit, miss? Hindi ko nga alam. Iritang sagot naman ng binata. Eh bakit ka naninigaw ha? Nagtatanong lang naman ako. Pwede mo naman ako sagutin ng mahinahon. Masyado ka namang agrabyado na lalaki ka. What? Sinong hindi maiinis? Paulit-ulit ka at sa tono ng pananalita mo ay parang kasalanan ko na umiiyak ang anak mo. Napaawang naman ang labi ng dalaga na sabihin ng binata ang huling ninya. Ay, bakit? Totoo naman ah. Ikaw lang naman nakasama ng bata. Nakapamewang pangsaad ni Elise. And also, hindi ko siya anak. Imbier na ka. Dugtong pa nito. Anong kaguluhan to? Tanong naman ng isang madre, nakakarating pa lamang. Nako sister, itong bisita niyo po ay sobrang yabang. Pinaiyak ba naman yung bata? Napaka-childish! Sumbog naman ni Elise sa madre. What? Siya ang unang nanigaw. Pinipilit niyang isisi sa akin kung bakit umiiyak yung bata. Ani naman ni Alejandro at napahilit pa sa sentido. Nako naman, tigilan niyo na yan. At baka saan pa umabot ang bangayan niyo. Pagsabihan niyo po yung babae niyan. Hindi niya kilala ang binabangga niya. Nagpipigil na inis sa saad ni Alejandro at padabog na umalis sa kanilang harapan. Naku naman, Elise. Hindi mo na sana siya pinatulan. Pasensya na po. Nadala lang sa inis. Bakit po ba? Sino ba yun, sister? Hindi mo siya kilala? Napailing naman ang dalaga. No po. This is the first time I seen him. Siya si Alejandro Sandoval,
at ang pamilya niya ang may pinakamaraming na-donate sa bahay ampunang ito at siya naman ang pinakamalaking stockholder namin. Same as your family. Paliwanag naman ng madre sa kanya. Kaya pala ganoon kayabang? Mayaman? Tanging nausal na lamang ni Elise. Are you ready, kids? Sigaw ng dalaga. Nagsimula na ang charity event at halos lahat ng mga bata na naroroon ay hindi na mapangalanan ang saya. The first thing we do is, we're going to play. Saad ni Elise na hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Kuya Alejandro, sali po tayo sa palaro ni Ate Elise. Ani ng bata. Kamot ulo namang tumango ang binata sapagkat hindi niya pwedeng tanggihan ito dahil katabi niya lang ang mga magulang nitong may malawak din ng ngiti. Ate Elise, sali po kami. Okay, halina kayo. Madali lang naman to. Nagsimula na nga ang palaro at mababakas mo ang kasiyahan ng lahat lalo pa at nakikita nila ang isang bilyonaryo na nakikihalubilo sa mga batang nakatira sa bahay ampunan. Mukha namang mabait ang isang to. Usal ni Elise sa kanyang sarili. Damn, those kids. Pinaghihilaban naman ako. Look at my coat now. Reklamo ni Alejandro habang siya ay nakasandal sa kanyang kotse. Bakit pa kasi ako pinapunta dito ni Dad? Hindi ko naman gusto ang mga batang yun. Patuloy nitong reklamo sa sarili. Elise? Aalis ka na? Tanong ng madre sa dalaga. Kasalukuyan kasi itong nag-aayos ang gamit niya at naghahanda ng lumabas. Opo, tanging sagot ang dalaga. Umusbong naman ang kaba ng binata nang mamataan nito ang dalaga na papalapit sa gawi niya. What are you doing here? Tanong ni Alejandro. Ha? Naguguluhang tanong naman ng dalaga. Mababakas rin ang gulat sa kanyang mga mata. Are you following me, miss? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sira ulo ka siguro, no? Tabi nga dyan. Nakahalang ka sa daan. Yeah, sorry. Napakamot naman sa batok ang pinata na mapagtanto niya na nakaharang na ito sa dadaanan ng dalaga. Hanggang sa makauwi ang binata ay bakas pa rin sa kanya ang pagkalito sa inasta niya sa dalaga. Alejandro, anak, ang aga mo naman yata umuwi. Tanong ng ina nito nang madatnan ang binata na prenteng nakaupo sa sala. Biglang sumakit yung ulo ko, ma. Uminom ka na ba ng gamot? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Yeah. What the fudge? Bakit pa hindi ako pinapatulog ng pisteng babae na yun? Ay, sino ba kasi yun? Anong magiging papel niya sa buhay ko? Hinilot pa ni Alejandro ang kanyang sentido at biglang napaupo dahil sa sobrang pag-iisip. Nang tangkain kasi nitong matulog ay hindi na ito dinalaw ng antok, bagkus sa pagpikit nito ay mukha ni Elise ang tanging nakikita niya. Good morning, sir. Pagbati ng guard sa binata nang papasok na ito sa kanyang kumpanya, ngunit hindi man lang ito nag-atubiling lingunin ito. Natungo nito ang kanyang opisina na taas noong naglalakad at walang ni isa mang pinansin sa mga bati ng mga empleyado nito. Ipagtimpla mo ko ng kape. Utos niya sa sekretary niya na ngayon ay aligaga namang inayos ang mga papel na hawak nito. Fudge! Pagmura ni Alejandro. Bakit gulat na gulat ka naman sa presensya ko? Hindi ka pa ba sanay na sa bawat napakasamang umaga mo ay may kaisa-isang magandang bubungad pagdating mo dito sa office? At ako yon! Ani ng kapatid nitong si Alice habang nakapamewang pa. What are you doing here, Alice? Our dad wants this, kuya. Nakasimangot niya sagot. Leave. Pumunta ka na sa kung saan mo gusto. Mariing wika naman ng binata. No, kuya. What if dad find out na I am not here? Wala ka namang maitutulo sa kumpanya ko, Alice. Ouch! E di ikaw na smart when it comes to business.
Where do you want to go? Iyahatid na kita. Kumislap naman ang mga mata ng dalaga nang marinig niya iyon, habang si Alejandro naman ay napapahilot ng kanyang sentido dahil sa sakit ng ulo, dulot ng nakababatay niyang kapatid. We're here. Ani ni Alejandro. Thank you, kuya! Akmang paharuti na nito ang kanyang kotse, matapos bumaba ang kanyang kapatid ay may nakita siyang pamilyar na mukha. Ano namang ginagawa niya dito? Napaawang ang mga labi nito na makita niya kung paano magbeso-beso ang kanyang kapatid at ang dalagang gumugulo sa kanyang isipan. Nagtatawanan pa itong pumasok sa isang resto. Ang aga mo namang mag-aya mag-shopping, Alice? Ani ng dalaga. Well, wala akong ibang gagawin today. My dad wants me to stay again in kuya's company. Pero ay naman ni kuya na nandoon ako. Kaya ang ending, inihatid niya ako dito. Pinipilit ka pa rin ba nila para pasukin yung business industry? Ay, araw-araw naman be. Walang pinagbago. Hindi ko nga alam kung pamilya ko pa ba sila or what. Shame on you. Ani ni Elise. Bakit? Ikaw? Hindi ka na ba pinipilit ipakasal sa mga anak ng business partner ng parents mo? O hindi kaya pinipilit iset up sa blind date? Napayuko naman ang dalaga sa tanong ng kaibigan nitong si Alice. Ay, hindi ko na yata matatakasan ng katotohanan, Alice. Ikakasal ako sa lalaking hindi ko mahal at pilit lamang ang pagpapakasa sa akin para sa negosyo at kagustuhan ng magulang ko. Ay, we are so kawawa in different way, Alice. Just enjoy our life na lang bago tayo matali sa mga hindi natin gustong obligasyon. Pilit ngiti naman ang pinakawala ng dalaga. Kahit kasi anong pilit niyang pagtakas sa realidad ay kusa itong lumapit dito upang ipamukha sa kanya na wala na siyang takas, na ang maging anak ng mayaman na isang malaking hadlang pagdating sa pag-ibig. Hoy, para kang sira dyan. Ha? Diyos ko? Bakit pangiti-ngiti ka matapos ating magdrama? Nababaliw ka na ba? Hindi Baliw. Natatawang sagot naman ng dalaga. Bahagya niya kasing naalala ang masungit na lalaki sa charity event. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala niya ang ekspresyon ng mukha nito. May tinatago ka na sa akin, Elisa. May boyfriend ka na, no? Napaawang naman ang dalaga sa tinuran ng kaibigan. Agarat pa itong umiling. Hindi may naalala lang ako. Ano naman yon? Care to share? Huwag mo salohin. Yung guy sa charity event na dinaluhan ko. Bakit parang in love ka yata? Puna ng kaibigan dito. Hindi natatawa lang talaga ako sa expression niya. Ang cute. Natatawang sagot ang dalaga. Gaga, na-love at first sight ka na Hello? No, he's not my type. Agarang sagot ng dalaga. Pogi ba? Mayaman? Mabango? Mabait? Sunod-sunod na usisan ng kaibigan. Pogi? Oo. Mayaman? Super. Mabango? Oo. Mabait? Hindi. Mayabang siya. Napahagalpak naman ng tawa ang kanyang kaibigan. Okay na sana Naligwak pa sa attitude. Saad pa nito. Matapos siyang kumain ng dalaga ay nagtungo na ito sa isang mall na malapit lamang sa kumpanya ng mga Sandoval. You know what, Alice? Ilang taon na tayo magkaibigan, pero never ko pang nakilala yung kuya mo. Yung parents mo ay kilala ko na pero siya hindi pa. Aning dalaga habang kumukuha ng lipstick. Madalang kasing umuwi si kuya sa mansyon namin. And also, may sarili akong condo, remember? Madalang talaga kami magkita. Hindi kami katulad sa inyo na kuya mo na sobrang sweet sa isa't isa. Sabagay, you have a point naman. Why? Gusto mo bang ma-meet si kuya? Nako, wag na. Baka kasuklaman mo yung ugaling meron siya. Hindi no. Base pa lang sa pagkukwento mo ay
Alam kong hindi maganda ugali ng kuya mo. Bahagya pang napangiwi ang dalaga na sabihin ngayon. Habang abala nga ang magkaibigan sa pagbibili ng mga cosmetics, ang binatang si Alejandro naman ay gulat na makita niya na naman ang dalaga dito sa loob ng mall. Ay, kuminamalas nga naman. Wika nito. Bakit? Tanong ng kaibigan nito na si Carlo. Naalala mo ba yung nakwento ko sa yung babae? Yung babae sa charity event? Paninigurado pa nito sa binata. Oo, she's here. Eddie, nice! It's your chance para makilala siya. Hell no! Bakit ko naman kikilalanin ng isang bungangay ng kagaya niya? Ani ng binata. Pre, believe me, na love at first sight ka sa kanya, kaya ka nagkakaganyan. Seryosong sabi naman ng kaibigan at luminga-linga pa. Manahimik ka na nga lang. Hindi ko gusto ang tapas ng dila mo. Ani ni Alejandro at dire-diretsong lamang ang tingin sa unahan. Upang maiwasan ang kapatid nitong kasama si Elise na siyang kinaiinisan niya. Kuya! Sigaw ng dalaga. Elise, what are you doing here? Shopping! Ikaw, anong ginagawa mo dito? And who's with you? Kaibigan ko. Hey pare, come here. Bakas sa mga mata nila ang gulat. Si Alejandro na hindi mapangalanan ang kaba dahil kaharap niya ang babaeng iniiwasan niya makita. Habang ang dalaga naman ay hindi makapaniwalang kaibigan pala ng kuya niya ang lalaking arogante na nakasagutan niya sa charity event. Oh my gosh, Kuya Carlo! Magkakilala kayo ng kuya ko? Tili ni Alice sa kakalapit pa lamang sa tatlo. Kapatid mo to? Sabay pantanong ni Elise at Carlo habang nakaturo sa binatang nakaawang ang mga lapi. Yes! Nakangiting sagot ni Alice. Samantalang si Elise naman ay kunot noong pinasadahan ng tingin ang binatang kanina pagulat na gulat. Hindi ko alam na kilala mo palang kapatid ko, Carlo. Saad ng binata nang mapawi ang wisyo. Maging ako man ay gulat din. Hindi ko rin alam na may kapatid kang loko ka. Natatawang sagot ni Carlo. Elise, bakit ka naman bigla ka natahimik? Ayos ka lang? Oo, Alice. Sagot naman ng dalaga na hindi maalis ang tingin sa binata ngayon ay sa kanya rin ay nakatingin. Kanina ka pa nakatingin sa akin Tapos ka na bang pagnasaan ng pogi ko muka? Nakangising ani ni Alejandro sa dalaga. Bigla naman namula ang dalaga. Hindi You're familiar kasi. Pagdadahilan pa nito sabay iwas ang tingin. Siyempre, ako lang naman yung pinagbintangan mong nagpaiyak sa anak mo. Sabing hindi ko yun anak eh. Ang kulit naman ng bituka mo. Inisasabi ni Elise. OMG, siya ba yung cute guy sa charity event na nabanggit mo kanina sa akin, Elise? Ani ni Alice. Pinukol naman ng dalaga na masamang tingin ng kaibigan dahil sa kadaldalan nito. Cute ako? Cute lang? Hindi ba pwedeng pogi? Hindi makapaniwalang saad ni Alejandro. Kalmahan mo ang paghaharot, Alejandro. Baka nakakalimutan mong kapatid ko yan. Oo nga pala. Kamot ulong sagot ng binata. So, siya pala yung tinutukoy mo? Kapatid ko palang target mo Bulong ni Carlo kay Alejandro na may masamang tingin dito. Hindi ko siya target. Maghulos dili ka. Ilayo mo ang mukha mo sa akin, baka ano pang isipin ng mga kapatid natin. I'm warning you, pag nalaman kong pinopormahan mo ang kapatid ko na hindi ko alam, babangasan kita. Bahagya namang napalunok ang binata sa sinabi ng kaibigan nito sa kanya. Magdamag ulit na hindi nakatulog si Alejandro dahil sa nangyari kanina. Hindi niya lubos maisip na makikita niya ang dalaga sa pangalawang pagkakataon. Samantalang ang dalaga naman ay dodotanggi sa pangaasar ng kaibigan niyang si Alice patungkol sa kuya niya. Elise, my friend, kung gusto mo na ang kuya ko, hindi ako hahadlang.
Basta ang kuya mo ay ipapaubaya mo sa akin, ani ni Alice. Kung ihulog kita dito sa terrace, Alice. Kasalukuyan kasing nasa kondo ni Elise ang kanyang kaibigan para mag-overnight. Hindi mo ba talaga type si kuya? Ay, Diyos por santo naman, Alice. Unang beses ko pa nga lang nakitang kapatid mo ay masama na agad ang ugaling pinakita niya sa akin. Huwag mong ipilit. Hindi ko magugustuhan ang arugante mong kapatid. Pagsiri niyang ani. 3 araw matapos sa makita ni Alejandro si Elise ay hindi niya na ito maalis sa isipan niya. Alejandro, buti naman ay naabutan kita dito, anak. Ani ng kanyang ina nang makapasok ito sa opisina niya. What are you doing here, Ma? May business meeting kami ng papa mo this weekend. Kaya naman naisipan namin na kayo na lamang ng kapatid mo ang pumunta sa charity event na gaganapin sa Makalawa. Ma, I'm busy. Si Alice lamang ang papuntahin mo. Alam mo naman na hindi pwedeng wala ka doon, anak. Pagbigyan mo na ako. Malambing na ani ng ginang. Fine. Samantala, habang abala ang dalaga sa pag-aayos ng sarili, na magring ang kanyang telepono. Hello? Sino to? Agad na tanong ni Elise. Hi, Elise. Ako to, si Sister Merel. Pagpapakilala naman ng babae sa kabilang linya. Kayo po pala, sister. Bakit po kayo napatawag? Aanyayahan ko sana ang pamilya mo para umattend ng charity event sa Makalawa. Kukunin sana kitang MC. Talaga po? I will inform my parents po. Thank you for inviting us po. Nakangiting bumaba ng kwartong dalaga at agad tumungo sa kusina upang maiparating sa kanyang pamilya ang sinabi ng madre. Mom? Dad? Kuya? Pagtawag nito. Bakit, Elise? Napano ka? Aligaga namang inalalaya ng nakakatandang kapatid si Elise paupo. Wala. Sobrang OA naman ang reaksyon mo, kuya. Sinamaan naman siya ng tingin ng kapatid niya si Carlo nang sabihin niya yun. Mom, Dad, the Archangel Orphanage are inviting us to attend their charity event. Nakangiting ani ng dalaga. Really? Kailan? Tanong naman ng ama nito na kasalukuyang kumakain. Sa Makalawa po, Dad. Okay, lahat tayo ay a-attend. Sagot naman ng ama nito na siyang ikinatuwa niya. What? Dad, I have meeting sa business partner natin sa Makalawa. Ani ni Carlo na nakahawak pa sa kanya sentido. I-cancel mo, Carlo. Ayun na lamang ang tanging sinabi ng kanyang ama at bumalik na sa pagkain. Are you ready, kuya? Ani ni Alice sa kapatid nitong nakabusangot. No choice. Let's go. Don't worry. Sure akong mawawala yang pagbubusangot mo pagdating natin doon. Trust me. Pinaasan lamang ito ng kilay ni Alejandro at nagsimula na magmaneho. Nang makarating nga sila sa venue ay medyo marami-rami na ang tao kaya naman dali-daling lumabas ang dalawa. Ang kukit siguro ng mga bata dito? Ani ni Alice habang palinga-linga pa. Sino bang hinahanap mo? Tanong ni Alejandro na hindi niya na maatim ang nakakahilong palinga-linga ng kapatid. Ayun! Tara kuya, doon tayo sa part na yon. Hey, bakit ka nangihila? Agarang tanong ni Alejandro nang bahagya siyang hinila ng nakababatang kapatid. Ngunit wala siyang nakuhang sagot dito at tuloy-tuloy lang ang paghila nito sa kanya hanggang sa makarating sila sa table kung saan namataan niya ang kaibigan niya si Carlo. Wow! Nandito rin kayo. Hi Alice. Ani ni Carlo sa kanila. Invited ka rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Alejandro sa kaibigan. Yup, pati si Elise at buong pamilya ko. Makahulog ang sagot naman ng kaibigan nito. Bahagya pang napalunok si Alejandro nang bagitin ang pangalan ng dalaga. Piste, kung kailan ayaw ko siyang makita. Bulong nito sa sarili.
Good morning, everyone! Pagbati ni Elise sa mga bisita habang may ngiti sa labi. Before we start, nais kong anyayahan si Sister Meryl for opening prayer. Okay, everyone! Are you ready? Malakas naman ang sigawan ng mga taong naririto. Naging ang kaibigan at kapatid ng dalaga ay sumali sa pagsigaw. Handa na ba kayo maglaro, mga bata? Handa nang manalo? Handa na makatanggap ng regalo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. At sa pangalawang pagkakataon, nakita muli na Alejandro ang ngiti sa mga labi ng dalaga sa tuwing ito ay nasa isang charity event. Hindi niya maiwasang humanga sa dalaga. Mapupunit na ang mga labi mo, kakangiti, Sandoval. Napawi ang mga ngiti sa labi ng binata na mapagtantong katabi nito ang kapatid ng dalaga. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tss. Pagmamaang-maangang pa nito. Umamin ka nga sa akin. Do you like my sister? Hindi nga. Agara namang sagot ni Alejandro. Talaga lang ha? Kumautal ka. Akala mo ang laking kasalanan na magagusto sa kapatid ko. Nakangisipang asar na kaibigan dito. I just admire her. Admire from what? Ayan, yung pagiging masigla niya pagdating sa gantong event. Elise loved doing this. Halata nga, sobrang ganda ng mga ngiti niya eh. Nakangiting sagot niya kay Carlo. Do you like my sister? Paulit-ulit naman to eh. Yes or no lang naman ang sagot, Alejandro. I don't know. Pag-amin ni Alejandro sa kaibigan. What do you mean? Baka crush lang to, pare. Crush is paghanga, minsan nawawala. Huh, where did you get that cringe line? Nakangibing tanong sa kanya ni Carlo. I search sa Google. Kamot ulong sagot niya habang ang kanyang kaibigan naman ay humagalpak na ng tawa. Tumigil ka nga, Carlo. What? Di ba ako pwedeng tumawa? Nakakaasar yung tawa mo, pare. Baka mahalata ng kapatid mo. Tumingin siya dito. Why? Sabi mo, crush is paghanga, minsan ay nawawala. Oo nga, but please stop. Whatever. Sagot sa kanya ng kaibigan. OMG, Alice! Super galing mo naman kanina! Ha? Hindi naman. Ano ka ba, Alice? Ang galing mo kaya, sis. Kaya nga yung isa dyan, tululaway kumakatitig. Singit naman ng kuya ni Elise si Carlo habang nakatitig kay Alejandro na ngayon ay masama ang tingin dito. Sino naman? Takang tanong ni Elise sa kanyang kuya. Wala naman. Hay nako, tama na nga yan. Let's celebrate na lang. Let's eat sa Fabong Resto, Elise. Masiglang pag-ayos sa kanya ni Alice. Agad namang sumang-ayon lahat dito. Korean restaurant ang paborito mo? Oo. May problema ba doon, Ale? Ale? Kunot noong tanong sa kanya ni Alejandro. Short for Alejandro. Ang haba-haba kasi ng pangalan mo. Okay. Why are you blushing, kuya? Pinasadahan naman ni Elise ang mukha ni Alejandro dahil sa sinabi ng kaibigan. Nakita nito ang pulang-pula niya mga pisngi, kaya naman hindi niya maiwasang mapangiti. Cute. Wow! Ganyan ka na, Elisa. Pag si Alejandro, puro good compliment at tatanggap mula sa bunganga mo. Pero ako, na sarili mong kapatid, puro na lang pangungutya. Namilog naman ang mga mata ng dalaga sa sinabi ng kanyang kuya na si Carlo. Hindi niya lubos maisip na napakalakas pala ang pagkakasabi niya noon. Tumingin siya sa gawin ng kaibigan niya na ngayon ay may nakakalohong ngisi. Kaya naman sumama ang timpla ng mukha ni Elise. Samantala, nang mapunta ang tingin niya sa gawin ni Alejandro, ay mistulang kamatis na ang buong mukha dahil sa pamumula. Bahagya pang nakanganga ito. Aray! Bakit ka ba nang babatok, Carlo? Umayos ka nga, pare. Mukha kang asong nauulol dyan eh. At namumula pa. Ha? Ano pang pinagsasabi mo? Huwag ka nga mag-imbento dyan. For real, kuya. Totoo yung sinasabi ni Carlo. Para kang tanga dyan.
Are you kinikilig pa? Isa ka pa, Alice. Tumigil ka nga. Sus, in denial. Magtigil nga kayo kakaasar kay Ale. Tamo, baka mahimatay yan dyan. Sabay ni Elise dito. Bakit naman ako mahihimatay? Takang tanong sa kanya ni Alejandro. Kasi crush mo ko? What? Hindi kita crush. Kapal din ang mukha mo, ano? Pagtanggi ni Alejandro sa kanya. Oh, chill. Hot ka na naman. Binibiro lang naman kita. Nakangising ani ni Elise kay Alejandro. Pwes, hindi ko gusto yung biro mo. Nagkatitigan na lamang sila Elise at ang kanyang kaibigan na biglang mag-walk out si Alejandro. What are you doing here, Carlo? The heck, pare? Anong kaartihan yun? Halatang halata ka. Bakit ako? Hindi ba dapat ang kapatid mong pagsabihan mo? Tigas rin ang muka. Bakit? Hindi mo ba crush si Elise? Sayang. Okay lang naman sana sa akin eh. Ha? I mean, oo, crush ko siya pero wag naman sanang ganoon, pare. Nakakahiya. Daig mo pa babae kung mag-inarte, Alejandro. Ikaw na nga tinutulungan mapalapit sa kapatid ko. Tinutulungan? Ikaw ngayon pa si Muno. Sa nakakatawa yung reaction mo pag malapit sa'yo si Elise. Magtigil ka, pare. Crush ko lang siya, okay? Hindi may higatan yun. Wala naman ako sinabing higitan mo. Ikaw talaga. Tara na nga. Ha? Teka. Saan naman tayo pupunta? Kunot noong tanong ni Alejandro sa kanyang kaibigan nang akmang aakbayan na siya nito. Babalik sa loob dahil sayang yung pagkain. Di na. Ikaw na lang. Ayokong bumalik dun. Baka lalo pa akong asarin nun. Bahala ka. Sayang. Si Elise pa naman nag-order nung sayo. Teka. Tara na nga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Natatawang ani ni Alejandro dito. Ang daming arte, sasama rin pala. Your kuya was acting so weird. Ani ni Elise sa kanyang kaibigan habang sila ay papasok sa mall. Paano mo naman nasabi? Nasabay siya kahapon. And I was trying to approach him, pero ayun, bigla siyang nagtaray at nag-walk out. You know what, Elise? I think kuya likes you. Ulol. Tantanan mo nga ako. Seryoso ako. Napapansin ko rin kasi sa kanya, pag pangalan mo na nababanggit, bigla siyang nababalisa, tapos panay iwas ang tingin. Para ayun lang? Hay nako, we're not bata anymore na, Alice. If your kuya likes me talaga, bakit hindi niya sabihin sa akin ng diretso? Are you for real? Akala ko ba hindi mo type si kuya? Elise, my gosh! Tinaasa naman ng kilay ni Elise ang kaibigan dahil sa reaction nito. OA mo naman, Alice. Normal lang naman na magkagusto. And hello, I don't like your kuya, okay? We're not compatible. Baka palagi kaming mag-away nun pag nagkataon. Sa bagay, tsaka crush ka lang naman ni kuya. Hindi ka naman niya gusto kaya wag kang umasa, be. Pangaasar kay Elise ng kanyang kaibigan. Wala akong pakialam. At least, crush niya ako. Nakangising sagot naman ni Elise. Wait nga! Bakit masaya ka na crush ka ni Kuya Alejandro? OMG, Elisa, don't tell me, crush mo rin siya. Medyo. Natatawang sagot ni Elise kay Alice at mabilis sa gumawi sa arcade. Aray! Sigaw ni Elise na mabangga siya ng isang lalaki. Masamang pinukol pa niya ito ng tingin, ngunit napaawang ang kanyang mga labi nang si Alejandro ang lalaking nakabangga sa kanya. Si Alejandro na pulang-pula na naman. My little sis, what are you doing here? Singit naman ni Carlo. Wala. Boring kasi sa house kaya naisipan naming gumala ni Alice. Sagot nito habang hinimas-himas ang kanyang ulo. I'm sorry. I didn't mean to hurt your head. Malumanay na paumanhin sa kanya ni Alejandro habang hinimas-himas ang kanyang ulo. Okay lang. Salamat. OMG!
Kuya Carlo and Kuya Alejandro, what are you both doing here? Magiliw naman na tanong ni Alice na kararating pa lamang. Kakain sana. Kaso ang talas sa mata nitong kuya mo. Bilis makakita ng ng arcade. Pagtutuloy na ani ni Alejandro habang hawak-hawak pa mukha ni Carlo. Ah, sakto! Tara, laro tayo! Pag-ayon ni Alice sa kanila habang si Elise naman na hindi na alam ang kanyang gagawin. Lalo ngayon na malapit sa kanya si Alejandro, masyadong mabilis ang pintig ng kanyang puso. Ayos ka lang ba, little sis? Tanong ni Carlos sa kanya. Ayos ang kuya. Namumutla ka. Para yung cheeks mo, namumula. Wala to. Kulang lang sa lipstick. Sus, baka naman dahil yun kay Alejandro Hindi Pagtanggi niya. Sus, bakit ka namumula? Kuya naman Baka marinig ka. So, dahil nga sa kanya, Elise. Ang alin ba? Kaya ka namumula. Nakangising pangaasar sa kanya ng kanyang kuya. Ano ka ba, kuya? Halatang halata ka, Elise. Grabe. Mananahimik ka? Or sasabihin ko kay Alice na gusto mo siya? Ano? Saan mo naman nalaman na gusto ko siya? Hindi ko siya gusto, okay? Grabe, kuya. Kung halata ako, mas halata ka. Tama na, Elise. Hindi ko siya type. Ano ako? Pedophile? Sus, pag ikaw naunahan. Bakit ako mauunahan, Elise? May naliligaw na kay Alice, kuya. Ha? Hindi pwede. Anong nangyari sa'yo, Carlo? Nababaliw ka na ba? Natatawang ani naman ni Alejandro dito. Maging si Elise ay hindi maiwasang matawa dahil sa inasta ng kanyang kapatid. Inaway mo na naman si Kuya Carlo, Elise, ha? Huwag mo ang baby ko. Isa ka pa. Tantanan niyo nga ako. Laglag pa nga sila, Elise, sa inasta ng kanyang Kuya Carlo. Matapos kasi nga'y sabihin ay iniwan na sila nito. Ano nangyari dun? Tanong ni Alejandro sa kanya. Broken. May love life siya? Usisa pa ni Alejandro sa kanya. Meron. Ha? As in GF? Hindi. Crush lang. Sino crush niya? Ikaw. Ha? Ako? Baliw ka ba? Seryoso ako. Bakit ako? May iba akong gusto. Ewan. Tanong mo sa kanya. Nakangising ani ni Elise sabay lapit sa kanyang kaibigan na si Alice. Oh, ano nangyari naman sa'yo, Elise? Umamin na ba sa'yo si kuya? Tanga, hindi. Baliw ka? Eh di ikaw yung umamin. Mas lalong ayaw ko. Mawawala din to. Nako, bahala ka, Elise. Pag ikaw naunahan. Eh ano naman, wala akong pakialam kung may magkakagusto sa kanya. Crush lang naman. Sus? Sure ka bang crush mo lang si kuya? Oo, crush ko lang ang kuya mo. So, you have a crush on me, huh? Alejandro? Kanina ka pa dyan? Sakto lang para marinig ko na crush mo ko. At dahil dyan, kina-crush back na kita. Nakangising ani sa kanya ni Alejandro. What? No way. Ani ni Elise sabay walk out. Hilig talaga mag-walk out na magkapatid na yon? Usal ni Alice. Samantalang si Alejandro ay hindi pa rin makapaniwala sa nalaman niya. Bakit tulala ka, kuya? Hindi ka ba natutuwa na crush niyong isa't isa? Natutuwa. But I want more than that. What do you mean? Hindi ko siya crush. Sinaulo ka ba, kuya? Si Elisa yun, aba. I mean, hindi ko siya crush kasi I like her. Like lang? Ang bilis naman kung mahal ko na agad siya, no? Pwede naman na. Hay, bahala ka dyan, Alice. Where are you going, kuya? Kailangan kong habulin si Carlo. Bakit? Kailangan kong i-explain sa kanya na hindi niya ako pwede magustuhan. Dahil si Elise na kapatid niya ang gusto ko. What? Bakla si Kuya Carlo? Ani ng kanyang kapatid habang hawak-hawak pa ang dibdib. I don't know. Basta ang alam ko, crush niya ako. Kaya pala ayaw niya sa akin. Heist. You like him?
Hindi ba halata? Da! Chase him. You have my blessing. Nakita pa ni Alejandro kung paano umawang ang labi ng kanyang kapatid matapos niyang sabihin yon. Sidaulo ka na ba, kuya? Bakit ako? Ay, ikaw ang gusto. Go and chase Kuya Carlo! Natatawang iniwan niyang kanyang kapatid na si Alice. Sabi na nga ba, dito lang kita matatagpuan. Ani ni Alejandro. What are you doing here? May kailangan akong linawin, bro. Ano naman yun, Alejandro? Pwede bang huwag ka na magka-crush sa akin? Ano? Nahihibang ka na ba? I'm serious, Carlo. I like your sister, kaya wag na ako. Sino naman nagsabing gusto kita? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anong tingin mo sa akin? Bakla? So, hindi mo ako gusto? Hindi nga, ang kulit mo. Sino ba may sabi may gusto ako sa'yo? Si Elise. Kamot-ulong sagot ito sa kanyang kaibigan na si Carlo. At naniwala ka naman. Unbelievable. Aba, mali ko. Ikaw ba naman mag-inarte? Halos lahat ng tao na patingin nung sumigaw ka, pare. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman. Yun totoo. May sinabi ba si Elise sa'yo? Tungkol saan naman? Kahit saan, Carlo? Wala. Eh bakit ka nag-walk out? Wala ka na dun. Tss, whatever. Basta ako masaya. Your sister like me. Correction. Crush ka lang niya. Alam mo rin, pare? Oo, Alejandro. Alam kong crush ka niya. At hindi kanyang like. Magkaiba ang crush sa like. Parehas lang yun, Carlo. Di ba sabi mo? Crush is paghanga, minsan nawawala. Panindigan mo yung cringe line mo, lol. Ano ba, pare? I need your blessing. Blessing for what? Taas kilay pang tanong sa kanya ni Carlo. I like your sister. And gusto ko siyang ligawan. Aba, loko ka pala ah. Sabi mo wala kang balak lagpasan yung pag-crush-crush mong nalalaman. Tapos ngayon hihingi ka ng basbas para ligawan si Elise? Gusto mo bang itarak ko sa yung kutsilyong hawak ko? Go ahead, bro. Itarak mo na. Basta pumayag ka lang na ligawan ko siya. Ano naman mapapala ko dyan kung sakaling pumayag ako, Alejandro? Name it, Carlo. Ikaw. Sabay hagalpak ng tawa nito. Tangina, sabi hindi ako bakla, Carlo. Ulol. Sige, ligawan mo ko kung papatol sa'yo. Talaga? Nice, nice. Basta, pag pumatol sa'yo, wag na wag mong sasaktan or else lasog-lasog yung buto mo. Copy, boss. Kuya, finally, nandito ka na. Why, Elise? I just wanna say sorry. Malambing ng turan sa nakakatandang kapatid. It's okay, Elise. Wala yun. Do you like Alice pa talaga? Do you like Alejandro? Bakit mo binabalik yung tanong sa akin? Taas kilay na tanong ni Elise kay Carlo. Gusto ko malaman. Crush lang naman. Walang iba? Wala. Bakit? Wala naman. Weird mo ah. By the way, bakit ayaw mong umamin kay Alice? Masyado siyang bata para sa akin. Hello, 24 na siya at 27 ka lang. Kahit na. Baka ano sabihin na Alejandro? Bakit? Alejandro likes you, Elise. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Elise. Humingi siya ng basbas. Basbas saan? Para ligawan ka. The heck? Ganun siya ka-corny? Kadiri niya naman. At anong ligaw-ligaw? Wala akong balak maging parte na mayabang niyang buhay ano. Pagsabihan mo yan, kuya, baka mabalian ko ng buto. Calm down, Elise. Bakit ang OA mo naman kung makariak? Pwede mo naman siyang i-reject kung ayaw mo talaga. Hindi yung ang dami mo na sinasabi. Kamot ulong ani ni Carlos sa kanya. Eh kasi naman nakakadiri siya. Ang sama-sama kayo ng ugali nun. Tapos may balak pa talaga siya magkaroon ng GF? Teka nga lang. Paano naman magkakaroon ng GF yun?
kung ayaw mo sa kanya. Oo nga. Malay mo, after ko i-reject, manligaw ng iba, right? Sabagay, sige, suggest ko sa kanya na after mo siya i-reject, manligaw siya ng iba. At bakit? Taas kilay niyang tanong sa nakakatanda niyang kapatid na si Carlo. Anong bakit? Bawal ba siyang manligaw sa iba? Ha? Wala naman ako sinabi ah. Tss, halatang halata ka, Elise. Kuya naman, I don't like him nga. I just admire him how cute he is. Chill. Wala naman ako sinabi yung like him, Mas lalong namula ang pisngi ni Elise na mapagtanto niya ang tinutukoy ng kanyang kuya. Diyan ka na nga? Kainis ka? Elise, if you like him, okay lang. Huwag kang mahiya. Rinig pa niyang pahabol na ani ng kanyang nakakatandang kapatid. Hello, Alice? Bakit ka napatawag? Patulog ka na ba? Or tulog ka na, nagising ka lang, Elise? Tanong ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Hindi makatulog. Pagtatama ni Elise. Same tayo. Can we meet, Elise? Sure. Kasalukuyang papaalis sa si Elise ng bahay nang madaanan niya ang kanyang kuya Carlos sa sala. Saan ka pupunta, Elise? Gising ka pa pala, kuya. Ani ni Elise sa kapatid nang nakaupo sa sofa bed habang nagbabasa ng libro. May tinatapos lang. So, where are you going? Magkikita kami ni Alice. Gusto mo bang ipag-drive kita? No need, kuya. I can drive. Magpahinga ka na lang dyan, okay? Bye! Hindi pa man nakakapasok si Elise sa coffee shop ay tanaw na tanaw niya na ang kaibigan habang nakikipagtawanan sa lalaking nakahoodie. Bigla siyang dinapuan ng kaba na mapagtanto niya kung sino ang kasama ng kaibigan. Alejandro, mahinang usal niya pa. Akala ko ba kami lang ang magkikita? Ano binabalak na naman ng babaeng itang to? Himutok niya pa at tuluyan nang pumasok. Elise! Here! Pag-ayos sa kanya ni Alice nang tuluyan na siyang makapasok. Kanina pa ba kayo here, Alice? Sakto lang. Order mo na, asa. Ako na. Taas kilay niyang tinignan si Alejandro na mapresenta itong umorder. Why are you looking at me like that, Elise? Nothing. I just wonder why are you here, Alejandro? Bawal ba ako dito? Sarili mo ba tong shop? Hawak mo ba yung safe ng kapatid ko? What? Bakit naman ang daming mo sinabi? Isa lang naman ang tanong ko. Naka-drugs ka ba? Ewan ko sa'yo. Ano bang i-order mo? Para tumigil ka, nakakabunganga dyan. OMG! Tumigil kayong dalawa! My gosh, Kuya Alejandro! Pwede bang maghulis-tili kayo? Para kayong mga bata! Cafe macchiato yung akin at yung kay Elise is espresso. Okay na ba yun? Nakahinga naman ng maluwag si Elise nang biglang umalis na si Alejandro sa harapan niya upang umorder. Hoy babaita, akala ko ba tayong lang dalawa yung magkikita dito? Bakit kasama mo yung hambog mong kuya? Angal niya kay Alice. Sira kasi yung kotse ko, Elise. Alangan namang mag-commute ako papunta here. Hello? Kaya ayun, I called kuya na lang para sana magpahatid ka so, ayun, nang nalaman niyang ikaw yung kikitain ko, aba, nag-insist ba naman na samahan ako dito. So, anong pinapamukha niya sa akin? Hindi ako mapagkakatiwalaang kaibigan? Na pag akong kasama mo mapapahamak ka? Aba, talagang ginagalit ako ng kuya mo, Alice ah. Ang OA mo naman, Elise. Ang manhid pa. Lo, gets ka tay. Ano bang pinapahiwatig ng kapatid mo, Aber? Gusto kanyang makita, makasama, or ano pa mang klase ng kalandi ang meron yan? Turo pa ng kanyang kaibigan kay Alejandro na papalapit na sa kanilang pwesto. Anong ibig mo sabihin, Alice? Patay mali siyang tanong ni Elise sa kaibigan. Ang ibig na sabihin, Bes, gusto ka ng kuya ko at magiging sister na kita forever. What? No way! Never! Okay lang maging kapatid kita,
pero maging asawa yung kapatid mo? Never. Ha? Te, wala ko sinabing asawa. Sinabi ko lang naman na gusto ka niya. Lutang ka ba? Ay, wala ba? Sorry, lutang nga. Nahihiyang ani ni Elise. Teka, hindi mo type si kuya? Akala ko ba crush mo siya? Oo, crush lang. Pero hindi ko siya gusto. Magkaiba yung crush sa gusto. La, ang isang Sandoval nare-reject? I don't think so, sis. Watch and learn ko paano ma-inlove ang isang hambog na Alejandro. Nakangising ani sa kanya ng kanyang kaibigan na si Alice. Hindi na nga siya nakapagsalita dahil nakabalik na si Alejandro sa kanilang pwesto. Dala-dala ang kanilang in-order. Kamusta yung kuya mo, Elise? Wala ba siyang sinabi sa'yo? Pagbubukas ng topic ni Alejandro. Marami, sagot naman ni Elise. Marami? Katulad ng ano? Bakit ka naman nauutal, kuya? May masama ka bang sinabi kay Kuya Carlo? Ani naman ng kaibigan niyang si Alice. Wala. Alam mo naman yung si Carlo. Gawa-gawa ng kwento. Tumingin naman si Elise kay Alejandro na tila naguguluhan. So, you really didn't like me, Alejandro? Gawa-gawa lang ni kuya yon? Thanks, G. Ha? Sinabi niya bang gusto kita, Elise? Oo. Bakit? Hindi naman totoo yon, right? Hindi nga. Mabuti naman kung ganon. Sagot naman ni Elise at bahagyapan tumingin sa gawin ng kaibigan na tila naguguluhan na. Matapos na nangyari ng gabing yon ay tila hindi na masigla ang bawat araw ni Elise. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Sobrang sang-ayon ng utak niya na hindi siya gusto ni Alejandro. Ngunit ang kanyang puso ay hindi. May kung ano sa loob niyang hinihiling nitong na sa totoo na gusto siya ni Alejandro at gusto niya itong ligawan. Ano ka ba, Elise? Ang OA mo naman? Ikakakilala mo pa nga lang sa lalaking yun. At isa pa, hambog yun, okay? Mayabang, masamang ugali. Bakit ka ba nagkakaganyan? Crush lang, di ba? Usal niya sa kanya sarili habang tinitignan ang larawan kung saan naroroon ang kanyang kuya kasama si Alejandro. Bakit ganun? Kahit gaano kagaspang yung ugali mo, sa'yo pa rin tumitibok ng puso ko. Super daya talaga. Ang daya-daya mo, Alejandro. Carlo, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alejandro sa kanyang kaibigan na prenteng-prente nakahiga sa kama niya. Wala. Gusto ko lamang umusta. Alejandro? Saan naman? Sa panliligaw mo sa kapatid ko. Ha? Hindi naman ako nanliligaw. Yun na nga ang problema, pare. Pinayagan na nga kitang ligawan si Elise. Tapos sasayangin mo lang yung opportunity na yun? Eh hindi naman ako gusto ni Elise. Naknam, kung pilosopohin ako ng kapatid mo. Jesus, Ginoo, ang sakit sa puso. Hindi expressive si Elise, but I swear she likes you. Namilog naman ang mata ni Alejandro sa narinig niya. Sigurado ka? Totoo ba yan, pare? Oo. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo na. Isa pa yan sa problema ko, Carlo. Alin? Hindi ako marunong manligaw. Pag-amin nito. The fudge, Alejandro Sandoval? Ang lakas sa loob mong humingi ng blessing para manligaw sa kapatid. Tapos ganyan ka? Paano ka maliligaw kung hindi ka pala marunong? Hindi ko alam. Please help me, Carlo. Ha? Hindi rin ako marunong eh. Humagalpak naman ng tawa si Alejandro dahil sa pag-amin ng kanyang kaibigan. Tang-ina mo. Yabang mo rin eh, no? Isa ka rin palang walang alam tungkol sa panliligaw. Namukha. Ew? Like, ew. Alice? Sabay sabi ng dalawa na biglang sumingit ang kapatid na Alejandro na si Alice sa kanilang usapan. What are you doing here? Hindi mo ba alam yung privacy, sis? Hello?
Naka-open lang yung door mo. That's why nakapasok ako. Narinig mo ba lahat? Hindi naman lahat, kuya. Yung sa part lang na hindi kayo parehong marunong manligaw ni Kuya Carlo, like, ew, kay lalaking tao hindi kayo marunong? For real? Heis! Ano naman? Alam mo naman na wala akong time sa ligaw-ligaw na yan dahil busy ako sa company natin. Depensa niya sa kanyang sarili. Me too. Ani naman ng kaibigan niya si Carlo. Nakita pa ni Alejandro kung paano umikot ang mga mata ng kanyang kapatid sabay upo sa tabi niya. Okay, you need some help, Kuya Alejandro? How? And marunong ka ba? Of course, hello. And syempre sa akin talaga kayo magpapatuloy sa panliligaw sa sista ko. Kas hello, I'm her best friend at kilalang kilala ko si Elise. Nagkatingin na naman sila ni Carlo nang sabihin niyo ng kanyang kapatid na si Alice. May punto si Alice, pare. Pagsang-ayon pa ni Carlo. Bakit naman? Taas kilay ni Alejandro na tanong sa kaibigan. Dahil kahit ako na mismong kapatid niya, ay hindi ko siya kilala ng lubos. Alam mo naman na busy rin ako sa kumpanya namin, kaya wala na akong oras para kay Elise. Okay, that's enough mga kuyas. Singit na ni Alice sa kanilang dalawa. Ano bang gusto mong malaman, Kuya Alejandro? Yung mga gusto ni Elise. Okay, I will tell you everything. Ganoon na nga ang nangyari. Lahat ng tanong ni Alejandro sa kanyang kapatid ay nasasagot ito. Tuwang-tuwa pa ang magkaibigan dahil pati tips kung paano manligaw ay alam ni Alice. Thank you so much, Alice. Sana effective tong tips mo. Sus! No problem, kuya. Basta para sa future niyo ni Elise, my sister. How about you, Kuya Carlo? Baka gusto mo rin ng help ko. Do you have a crush na ba? I have. Gulat pang tinignan ni Alejandro ang kanyang kaibigan na si Carlo nang sabihin niya yun. The fuck, pare? Sino yan? Hindi mo man na sinasabi sa akin. Hindi naman big deal yun. Crush lang naman. Wala naman akong balak ligawan gaya mo. Tss, sa mahal ko na yung kapatid mo. Mahal mo na? Inak ka talaga, pare. Iba na yan. Natatawang ani sa kanya ni Carlo. Ganoon talaga pag na love at first sight. Heis, basta bukas tulungan niyo ko. Makakaasa ka sa amin ni Alice, pare. Right, Alice? Oo. Kunot noo pa niyang tinignan ng kanyang nakababatang kapatid dahil tila balasa ito. Ngunit pinasawalang bahalang niya ito. Excited na siya para bukas. Excited na siyang maligaw sa babaeng minamahal niya. Alice? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba busy ka? Sunod-sunod na tanong ni Elise sa kanyang kaibigan na basta na lamang sumulpot sa kanyang kwarto. Namiss kita, Elise. Bakit ba akong bumisita here? Wala ko sinabi. Nagulat lang ako. Sus, Elise! Bakit hindi ka na sumasama every time na mag-aaya kong gumala? Diba sabi mo, business meeting? Hello, Elise! Kahit business meeting pa yan or what, gusto ko kasama ka. Kaya ngayon, magbihis ka na dahil gagala tayo. Ngayon na ba, Alice? Oo, Elise. Kaya bilisan mo na. Aligagang-aligaga naman si Elise dahil sa biglaang pag-aya ng kanyang kaibigan. Tatanggi pa sana siya, ngunit si Alice na mismo ang tumulak sa kanya sa loob ng banyo upang makaligo na. Isang linggo na rin kasi siyang nagmumukmuk sa kanyang kwarto. Okay, Elise. Kailangan mo na makipag-socialize. Deadmahin mo na yung Alejandro na yan. Usal pa niya sa kanyang sarili habang naliligo. Tagal mo namang maligo, Elise. Ani sa kanya ng kanyang kaibigan na makalabas siya ng banyo. Pasensya ka na, Alice Ikaw ba naman biglaan? O siya, bilisan mo na. Inaantay na nila tayo. Sinong nila? May makakasama ba tayo? Aba, meron. Madami. Ha? Saan ba tayo pupunta, Alice? Sa charity event. Masigla pang sagot ni Alice sa kanya. Nagliwanag naman ang mga mata niya na maninig ngayon. See,
Ayan lang naman makakapagpasaya sa isang Elise. Ikaw talaga, Alice. O siya, bibilisan ko na. Nang makarating nga sila sa sinasabing charity event, ay agad napawi ang tuwa sa kanyang puso at napalitan ito ng kaba nang makita niya kung sino ang nasa unahan at nagsasalita. Alejandro, iyon na lamang ang nasabi ni Elise nang makita niya ang lalaking tuwang-tuwa na nakipaglaro sa mga bata. Hoy Elise, tara na! Bakit ka huminto? Bakit nandito siya? Ha? Bakit? Bahal bang pumunta si kuya sa sarili niyang event? Sa kanya to? Siya ang may pakana nito, Alice? Oo, pe. Siya rin ang MC. Kitty, ba? Hindi na nakasagot si Elise na magtagpo ang kanilang mga mata. Bahagya pang nginitian siya ni Alejandro na siyang lalong ikinabilis ng tibok ng puso niya. Shit! Kalmahan mo, Elise. Hindi ka type niyan, okay? Saway niya sa kanya sarili habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Elise, buti naman at naaya ka ni Alice. Kuya, nandito ka rin? Oo, sinusuportahan ko lang best friend ko. Turo pa ni Carlos sa kanyang kaibigan. Tumingin muli si Elise sa gawin ni Alejandro na sa kanya din pala ang tingin. Okay mga bata, let's play another game. Let's play Bring Me. Nakangiting sigaw ni Alejandro. Napangiti naman si Elise habang pinagmamasdan niya ang binata. Ibang-iba na ito kumpara noong unang niyang kita. Hindi na ito allergic sa bata. Mapupunta yung mga labi mo, Elisa. Aha? Hindi kuya Baliw ka. Sus, in denial. Natatawang alin ng kanyang kapatid. Hindi niya na lang ito pinansin para hindi mas lalong lumala. Ibinalik niya ang tingin niya sa unahan kung saan nakangiting nakikipagkulitan si Alejandro sa mga bata. Bring me! Ang pinakamagandang babae na nandito sa event. Sigaw pa niya. Nabigla naman si Elise ang biglang pinaghihila siya ng mga bata. Ha? Bakit ako? Naguguluhan pa niyang tanong. Kasi po, ikaw ang pinakamaganda dito, ate. Sagot naman sa kanya ng isang bata. Wow, kids! Ang galing yung pumili. Dinala niyo nga sa akin ang pinakamagandang babae dito sa event. Nakangiting ani naman ni Alejandro habang nakatitig sa kanya. Bigla namang nakaramdam ng ilang si Elise. Huwag kang magbiro ng ganyan, Alejandro. Lalo pa sa harap ng mga bata. Saway niya sa binata. Pero totoo ang sinasabi ko, Elise. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mga mata ko. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Baka maniwala mga nandito. Okay, listen everyone. Let me borrow this moment to confess my feelings towards her. Ano bang ginagawa mo? At ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ramdam na ni Elise ang kanyang pamumula dahil sa mga binitiwang salita na binata. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito upang malaman yung lahat at malaman din ng babaeng nasa harap ko kung gaano ko siya kagusto or should I say, kung gaano ko siya kamahal. Elise Nardo, pwede ba ako manligaw? Hindi ako tumatanggap ng no na answer, ha? Nagsihiyawan naman ang mga naroroon dahil sa sinabi ni Alejandro sa kanya. Ha? Ano pala? Yes lang, Elise. Valid ang answer. Tinaasan niya naman ng kilay ang binata. Okay? Anong okay, Elise? Oo na. Pinapayagan na kita. Narinig niyo ba yon? Pinapayagan niyo daw ako. May mga audience, Elise, ha? Totoo ba yan? Oo nga. Please lang, aalis na ako. Ani nito kay Alejandro. Sobrang hiya ang naramdaman ni Elise sa mga oras sa iyon. Hindi niya inaasahang ganoon maligaw ang isang Alejandro Sandoval. Elise, bakit mo naman ako tinakbuhan? Pagkatapos mong pumayag, iiwan mo ko dun? Nakakahiya na, Alejandro. Ang dami-daming tao. Tapos may mga madre at bata pa doon.
Kinakahiya mo ba ako, Elise? Hindi naman sa ganoon. Hindi lang ako sanay. Okay lang yan, Elise. Masanay ka na. Dahil pag naging tayo, ipagsisigawan ko pa na tayo na. Ang corny mo ha? Saan mo naman nakuha yung mga sinasabi mo sa akin? Sa puso ko, Elise. Grabe naman yung puso mo. Sobrang corny. Ouch! Ang sakit nun, Elise ha. Buti na lang. Mahal kita. Hays. Tss. Teka nga lang. Diba last week sabi mo, hindi mo ako gusto? At wala kang balak ligawan ako? Tapos ngayon, ano to? Nahihibang ka na ba? Oo, Elise. Nahihibang sa iyo. Ha? Hindi mo pa sinasagot tanong ko, Alejandro. Tsaka, tantanan mo ko sa kakornihan mo. Please? Fine. Nasabi ko lang yun sa'yo dahil natatakot ako. I was scared na baka hindi mo ko magustuhan pabalik. I was scared na baka ma-reject lang ako. Tss. Kihambog-hambog mong tao? Takot ka rin pala sa rejection? Hindi sa ganoon, Elise. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam pag ma-reject ka ng taong mahal mo. Bakit, Alejandro? Na-reject ka na ba before? Hindi pa. Bakit kung magdrama ka dyan, akala mo kung hindi mo first time ay in love, ano? Panina ka talaga ng moment, ano? Sabagay, ganyan talaga pag isang Alejandro Sandoval ang nagagusto. Yumayabang. Kapal rin ang pagmumukha mo, ano? Kung i-reject kita. Elise naman, nakakatanggal angas yun ha. Buo na yung plan ko for our future. Simula sa bahay hanggang sa kasal at 1 dosenang anak. What? 1 dosenang anak? Anong kala mo sa akin, ha? Inahing baboy. Hindi, inahing Elise lang. Aba, gago rin talaga to ah. Bahala ka nga dyan, Alejandro. Ang lakas ang trip mo. Wala pa man tayo. Nakapag-imagine ka na sandamakmak. Daig mo pa ang babae. Angil nga, sabay alis. Wait, Elise! My love! Antayin mo ang future asawa mo. Sige ka. Ewan ko sa'yung bakla ka. Sigaw niya pabalik kay Alejandro. Maya-maya pa ay naramdaman niya na ang mga kamay ni Alejandro sa bewang niya. Sinong bakla, Elise? Nakaramdam naman si Elise ang kaba nang makalapit ang mukha nito sa mukha niya. Wala. Ilayo mo sa akin yung mukha mo. Baka mabangasan ko yan. Tss, takot rin pala. Sadista pa. Kaganda-ganda mong babae. Barako kumambanta. Natawa na lang si Elise sa inasta ni Alejandro. 2 linggo na rin ang nakalipas simula na magsimulang manligaw si Alejandro. Hindi naman nahirapan ang binata sapagkat niya sobrang pilosopo ni Elise sa kanya ay kinikilig pa rin ito. Alam na rin ng magulang ni Alejandro ang tungkol sa panliligaw niya kay Elise at suportado siya nito. Kaya naman masayang-masaya ang binata bawat pagmulat ng kanyang mga mata. Yo pare, aga mo naman akong bisitahin. Ulol, si Elise sadya ko dito. At saan naman kayo pupunta ng kapatid ko, Alejandro? May date kami pare. Nakangisi niyang sagot sa kaibigan habang inaabangan ang pagbaba ng dalaga mula sa 2nd floor. Kayo na ba, Alejandro? Bakit hindi siya tanungin mo, Carlo? Hindi ka pa sinasagot, ano? Kung makatawa, akala mo naman kung may lakas sa loob para makaamis sa kapatid ko. Ano, Carlo? Ha? Pinagsasabi mo dyan? Ganyan yan siya. Patay mali siya lang. Halatang halata ka eh. Umamin ka na. Oksang naman sa akin para may double date na. Tatanan mo ko, Sandoval. Baka samain ka sa akin. Hindi kayo makapag-date ni Elise. Chill, Nardo. Hot ka na naman. What happened, kuya? Uy, Alejandro. Nandito ka na pala. Elise, kayo na ba ng kumag na to? Singit naman ni Carlos sa kanila. Yes, kuya. Bakit? Gago. Namumula ka, Sandoval. Hinawakan pa ni Alejandro ang kanyang magkabilaang pisngi na sabihin yun ng kanyang kaibigan. Mas lalo siyang nahiya nang pagtingin niya kay Elise ay nakangisi na ito. O siya, kuya. Alis na kami, ha? Si Elise na ang nagpaalam dahil hindi niya na magawang makaimik pa. Nang makapasok nga sila sa kotse,
ay doon lang siya nahimasmasan. Elise, totoo ba yung sinabi mo sa kuya mo? Alin doon? Yung tayo na? Biro lang yun. Bigla namang nanlumo si Alejandro sa sinabi ni Elise at nagsisimula na nga mag-drive. Bakit ang tahimik mo yata, Alejandro? Nag-focus lang sa pag-drive, Elise. Yung totoo. Totoo naman yung sinabi ko Sus? Oo na, tayo na. Ano? Tayo na, Alejandro. Tayo na. What do you mean? As in, girlfriend na kita at boyfriend mo na ako? Bakit parang ayaw mo? Sige, wag na. Elise naman. Napakasama talaga ng ugali mo, ano? Joke lang. Oo na, boyfriend na kita. Shit. Thank you, Elise. Promise, hindi ka magsisisi. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Kayo na magiging anak natin. Oh, ayan na naman sa anak-anak. Alejandro, yung imahinasyon mo, pwede bang kalmahan mo muna? Wala pang ang 1 oras sa girlfriend mo ko. Anak na agad na sa utak mo. Bakit? Ayaw mo bang maging asawa ko at magkaanak tayo, Elise? Naku naman, Alejandro. Ang dami mong alam. Mag-drive ka na lang, please. At baka mabangga tayo. Sige ka, hindi tayo magkakaanak niyan. Napangisi naman si Alejandro at nagmaneho muli. Hindi mapangalanan ang kanyang saya dahil sa wakas ay girlfriend niya na ang babaeng pinapangarap niya lang noon. I love you, Elise. I love you too, Alejandro. Nasaan tayo, Alejandro? Tanong ni Elise na makarating sila sa isang resort. Kung saan tayo lang ang nakakaalam, Elise. Pinagloloko mo ba ako? Wala pa man tayong 1 araw na magkarelasyon, ay nais mo na atang hiwalayin kita, Alejandro. Ito naman, hindi mabiro. Nandito tayo sa resort namin sa Batangas. Yaman talaga? May sarili pang resort? Ang akin ay sa'yo rin, Elise. Ayoko nga. Mahawaan pa ako ng kahambugan mo. Ito naman hindi ka ba naniniwala sa people change? Hindi, lalo na pag isang Alejandro Sandoval ang nagsalita. Ayan, ganyan ka sa akin Boyfriend mo na ako ngayon, Elise. Ano naman, Alejandro? Baka pwedeng makahingi ng kiss, mga 3. Aba, tarantado pala to kung kiskisin mo yung labi mo sa kamao ko, ha? Ayan na naman po siya sa pagiging Amazona niya. Umayos ka. Tara na nga, nagugutom na ako. Puro kalandi, hindi mo man lang ako magawang mapakain. Nakita ni Elise kung paano mataranta si Alejandro nang sabihin ngayon. Aligaga pa siyang kinapa ang cellphone nito at may tinawagan. Maya-maya pa ay inaya na siya nito na pumasok na sa loob ng hotel at doon na lamang daw nila antayin ang pagkain. Ang sarap naman ng mga foods dito, Ale. Nagustuhan mo? Oo naman. Nakangiti niya pang sagot kay Alejandro natapos silang kumain. Gusto mo bang maglakad-lakad sa seaside, Elise? Sure. Favorite spot namin to ni Alice pag nakakaramdam kami na sobrang pagod dahil sa trabaho or stress. Sumasaglit kami dito para magpahinga. Kaya mo ba ako dinala dito dahil gusto mo magpahinga? Oo, pero aside from that, gusto kong mag-spend ng time sa iyo habang nagpapahinga ko. Ha? Hindi ko makuha yung point mo, Alejandro. Bukod sa spot na to, isa ka sa mga pahinga ko, Elise. Hindi man sabihin ni Alejandro, ramdam ni Elise ang pamumula ng kanyang pisngi sa mga oras sa iyon. Si Raulo, baka nga kaya mo ko sinama dito dahil napapagod ka na agad sa akin. Hindi pa man tayo matagal. Hell no! Never mapapagod ang isang Alejandro Sandoval sa'yo. Never! Di never. OA naman ang reaction mo. Daig mo pa talaga yung babae. But I'm not gay, Elise. Wala naman ako sinabing bakla ka. I assure you lang naman. Okay, Alejandro. Can I get a kiss? At sa pangalawang pagkakataon, naramdaman muli ni Elise ang pag-init ng kanyang pisngi dahil sa mga pinagsasabi ni Alejandro. Elise, ano na?
Ha? Sabi ko, if can I get a kiss? Pinapaalam pa ba yan? Naknam ka talaga, Alejandro. Ang awkward. Hindi pa man natapos ang sasabihin ni Elise ay naramdaman niya na ang malambot na labi ni Alejandro sa mga labi niya. Your lips are so soft, Elise. Saad pa sa kanya ni Alejandro matapos bitawan ang kanyang mga labi. Thank you. Ayun na lamang ang tanging nasabi ni Elise sa binata dahil sa hiyang nararamdaman. Nang makabalik nga sila sa mansyon, ay agaran niyang tinawagan ang kanyang kaibigan na si Alice upang ibalita ang tungkol sa kanila ni Alejandro. Grabe! Kayo na pa talaga? Sobrang bilis naman ata, Elise. Hindi na ang panliligaw ang pinapatagal, Alice, kundi ang relasyon. Oh my! Nahahawaan ka na ni Kuya ng pagiging corny. Ew! Okay lang. At least hindi torpe. Anong ibig mo sabihin, Elise? Umamin ka na kay Kuya Carlo, Alice. Hindi na tayo bata. Ayoko nga. Masaya na ako na masaya ang love life nyo ng kuya ko. Keep it up, sista. Whatever, Alice. Naging maganda nga ang takbo ng relasyon nila ni Alejandro. Halos umabot sila ng 1 taon at mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Happy anniversary, Elise. Happy anniversary, Alejandro. Mukhang masaya ka, Elisa. Halata ba, kuya? Nakangiti pang tanong ni Elise sa kanyang kapatid. Sobra. Saan ka natulog kagabi? Sa kondo ni Alejandro. Nag-celebrate kami ng anniversary namin, di ba? Napapadalas atang pagtulog mo doon ah. Be careful, Elise. Saan naman? Alam mo naman na hindi pa alam nila mom and dad na boyfriend mo sa Alejandro. Muling natauhan si Elise sa mga sinabi ng kanyang nakakatandang kapatid. Kahit kasi 1 taon na silang magkasintahan ni Alejandro, hindi niya pa rin magawang ipagtapat sa kanyang magulang ito. Natatakot siya na baka hindi sumang-ayon ang mga ito sa relasyon nilang dalawa. Where have you been last night, Elise? Dad, hindi pa man nakakapasok ng tuluyan si Elise sa kanyang silid nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang ama. I said, where have you been last night, Elise? Kila Alice po. Pinagloloko mo ba ako? Po? Sa pagkakataong iyon, nakaramdam na ng kaba si Elise. May relasyon ba kayo ni Alejandro Sandoval? Dad! Answer me, Elise! We have, Dad. What the heck? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan, Elise! For what, Dad? Damn you, Elise! Alam mo naman na naka-arranged marriage ka na sa anak ng kumpare ko. At bakit pa yung Sandoval ang napili mo? Alam mo naman na sila ang kakompetensya natin sa negosyo. Are you out of your mind? Ano namang masama doon, Dad? Kung ano man ang away sa pagitan niyo ng pamilya ni Alejandro, labas na kami doon. Masisira ang reputasyon ko sa kagagawan mo, Elise. Itigil mo yan. Hiwalayan mo ang uniko iho ng mga Sandoval. Ngayon na! No, Dad. Why would I do that? Kitang-kita ni Elise ang kung paano magulat ang kanyang ama nang sabihin niya yun. Maging si Elise hindi niya rin lubos akalain na masasabi niya iyon. Pero wala na siyang choice kundi sabihin ang nais niyang sabihin. Buong buhay ko naging sunod-sunuran niyo na ako. Lalong-lalo na sa'yo, Dad. Ang daming bawal, ang daming hindi pwede. Kailangan lahat ng gagawin ko sa buhay ko ay may approval muna galing sa inyo. Never kong naranasan magdesisyon para sa sarili ko. Ngayon pa lang. Ipagawa mo na sa akin lahat, Dad. Huwag lang ang makipaghiwalay sa nag-iisang lalaki nagbigay ng rason para ipagpatuloy ko pa ang nais kong gawin sa buhay ko. At abutin ang pangarap ko para sa sarili ko. Hindi ang pangarap niyo para sa akin. Tapos na akong maging sunod-sunuran mo, Dad. I'm sorry. Bastos kang bata ka! Sigaw sa kanya ng kanyang ama matapos siyang makatikim ng sampal mula dito.
Saan ka kumuha ng lakas ng loob para sa bilatang yan sa harap ko, ha? Hindi porket nobyo mong lalaking yun ay may karapatan ka nang bastusin ako. At hindi rin porket ama kita ay may karapatan ka saktan at kontrolin ako, Dad. At sumasagot ka pa, ha? Akmang sasampalin muli siya ng kanyang ama na biglang harangin na ito ni Carlo, ang kanyang nakakatandang kapatid. That's enough, Dad. Saway pa ng kuya niya sa kanyang ama. Huwag kang makialam dito, Carlo. You're not involved in here. I am, Dad. I am involved. First of all, ako ang unang nakaalam na gusto siya ni Alejandro. At ako rin ang unang nakaalam na may relasyon sila. At hinayaan mong tumagal? Bakit mo kinonsinting kapatid mo, Carlo? Alam mo naman na maling-mali ang makipagrelasyon sa mga Sandoval. Dad, hindi ko kinonsinte, pero hinayaan ko. Yes, mali na kung mali, pero never mong madidiktahan ng puso pag nagmamahal ka, Dad. Sana naman may tindihan mo. Elise is in love with Alejandro at wala tayong magagawa kung hindi tanggapin ito. Para namang hinaplos ang puso ni Elise sa mga binitiwang salita ng kanyang kuya na si Carlo. Hindi niya lubos maisip na ipagtatanggol siya nito kahit ang kapalit ay kawalan niya ng yaman. Tang-inang pagmamahal niyo yan. Hindi na uso yan. Ayusin niyo yan kung hindi papalayasin ko kayo. At wala kayong makukuhang mana ni isang kusing galing sa akin. Piste! Sigaw pa ng kanyang ama sa kanilang dalawa at nagmamadaling pumasok sa kanyang office. Nagpakawala ng mahinang paghikbi si Elise na makapasok siya sa kanyang silid. You okay? Gulat pa siya sa boses ng kanyang kuya. Hindi niya namalayang nakasunod na pala ito sa kanya. Ayos lang ako. Ang hindi ayos sa akin ay ang insultihin si Alejandro sa harap ko. Alam mo kung bakit hindi ko magawang umami sa kaibigan mo, Elise? Bakit, kuya? Kasi hindi malayo ang magiging reaksyon ng ama ni Alice sa reaksyon ni Dad pag nalaman niyang nakipagrelasyon ng anak nila sa pamilya natin. What do you mean, kuya? Yung relasyon niyo ni Alejandro ay hindi din alam ng magulang niya. Kaya once na malaman yun ng magulang ni Alejandro, tiyak, hiwalayan din ang nais mangyari ng mga yun. No, hindi naman ako kayang iwan ni Alejandro, kuya. I know him. He really loved me. Sinasabi ko lang na mag-ingat kayo, lalo at alam na ni Dad ang tungkol sa relasyon niyo. Hindi malabong malaman yun ng magulang ni Alejandro. Magdamag inisip ni Elise ang mga sinabi ni Carlos sa kanya. Mas lalo siyang kinakabahan na hindi magparamdam sa kanya si Alejandro, ni hindi niya malang ito makontak. Hello, Alice? Nandiyan ba ang kuya mo? Wala, Pe. Bakit? Akala ko pa magkasama kayo. Kagabi pa yan hindi umuwi dito. Kagabi pa? Kaninang umaga pa ako umalis sa kondo niya. At ang sabi niya ay uuwi daw siya dyan sa inyo. Baka na sa office. Tawagan mo kaya. I already did, Alice. Pero cannot be reached eh. Baka deadpat lang, Elise. Ano ka pa? Huwag kang mag-overthink. Hindi magloloko yon. Che, bye na nga. Balitaan mo ko pag nakauwi na siya, ha? Okay, bye friend. Napahiga na lamang si Elise nang mamatay ang phone call sa pagitan nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Alice at nagpa siya ng matulog. Umaasa siyang kinabukasan ay makontak niya na si Alejandro. Kinabukasan, masiglang gumising si Elise sa kabila na nangyari sa kanila ng kanyang ama. Nakangiti pa niyang inabot ang kanyang telepono upang tignan kung nag-message na ba si Alejandro. Ngunit bigo ito, ni isang mensahe ay walang pinadala ang nobyo niya. Elise, where are you going ba? Bakit ka biglang nagyayang gumala? Nakapamewang na tanong ng kanyang kaibigan. Pupunta tayo sa kumpanya niyo, Alice. I badly want na si Alejandro. What? Hindi pa ba siya nag-contact sa'yo? Aayain ba kita kung oo?
Ina mo ka, Elise. Ano? Hindi ka malang makausap na seryoso? Bahala ka nga dyan. Pumunta ka doon na mag-isa. Natawa naman si Elise sa inasta ng kanyang kaibigan. Nagbibiro lang eh. Tara na, Alice. Hindi bagay sa'yo magtampo. Kung hindi lang talaga kita kaibigan, kinutongan na kita. Wag be. Tama na. Kakakunot noo. Maoy-maoy ka na, Alice. Ina ka talaga. Tara na nga, bago pa kita mabatukan. Obses sa kuya ko. Never. Hirit pa ni Elise sa kaibigan. Excited na excited si Elise sa makarating na sala sa kumpanya ng mga Sandoval. Agaran niya ng inaya si Alice upang pumasok dito na tila ba siya ang may-ari nito. Hinay-hinay naman sa paghila, Elise. Mapuputol braso ko sa sobrang kalandian mo. Hindi to kalandian, Alice. Pagmamahal to. Bilisan mo na. I wanna see him na. Inang pangungulila mo yan, oh. Pati ako nadamay mo. Tama na, Alice. Ililibre na lang kita ng makeup set. Dapat lang, dahil kung hindi mo na isobrang tulog ko, edi sana matiwasay pa rin ako naghihilik sa kwarto ko. Madami pang sinabi si Alice sa kanya, ngunit hindi niya na ito pinansin. Nakangiti pa siyang nakatanaw sa office si Alejandro. Good morning, Ma'am Eva. Nandiyan ba si Kuya? Tanong ni Alice sa makarating sila sa office si Alejandro. Naku ma'am, wala pa po eh. Kahapon pa nga po siya hinahanap ng daddy niyo. Hindi rin po namin makontak. Ha? Bakit daw? Ano naman nasan para umabsent siya? Hindi ko po alam. Galit na galit nga po yung daddy niyo kahapon eh. Bakit? Ang rinig ko po, patungkol po sa girlfriend ni Sir, nakakompetensya po ng kumpanya niyo. Nagkatinginan naman si Elise at si Alice. Ano pa bang sinabi ni Dad? Tanong ulit ng kaibigan ni Elise. Kailangan daw po na makausap niya si Sir para mahiwalay ng anak sa labas noong kakompetensya niyo. Bigla namang kumabog ang dibdib ni Elise sa marinig niya iyon. Alam niyang siya ang tinutukoy ng ama ni Alejandro. Hindi niya na inantay pa ang kaibigan at mabilis niya itong iniwan. Kahit rinig na rinig niya ang pagtawag dito, ay hindi na siya nag-abalang lingunin pa si Alice. Ang naisip niya ngayon ay kasagutan galing sa kanyang pamilya. Saan ka galing, Elise? Tanong sa kanya ng kanyang ina na makapasok siya sa mansyon. Mom, kailangan ko kayo makausap. Where is Dad? Nasa backyard sila ng kuya mo. May pinag-uusapan. Bakit anak? Totoo bang anak ako sa labas, Mom? What? No, Elise. Saan mo naman nalaman yan? Mom, please, tell me the truth. Elise, anak. Ano bang pinagsasabi mo? Please, Mom. Kaya ba ayaw niyo ako makipagrelasyon kay Alejandro? Dahil anak lang ako sa labas? Oo. At hindi lang yan ang rason. Singit ng kanyang ama na kararating pa lamang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elise sa sinabi ng kanyang ama. Ano pa, Dad? Ano pa? His mom is your biological mother. Dad, enough! Singit ni Carlo. You mean, kapatid ko sila Alice? Sagutin niyo ako! Sigaw ni Elise. Oo, Elise. Kapatid mo sila. Tuluyan na ngang bumuhos ang mga luha ni Elise dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi niya lubos maisip na kapatid niya ang lalaking ama ng kanyang pinagbubuntis. Oo, buntis si Elise. 3 buwan nang nakakalipas. Excited pa siyang ipaalam ito kay Alejandro. Ngunit hindi niya na yata kaya pang sabihin sa binata matapos niyang malaman ang buong katotohanan. OMG! Totoo po ba? Alice is our sister? Napatingin naman si Elise kay Alice na namumugto ang mga mata. Alice, what are you doing here? Tanong ni Carlo. Sinundan ko lang si Elise dahil nag-aalala ko. Galing kami sa office si Kuya dahil kahapon pa siya nawawala. What? Saan naman pumunta si Alejandro? Takang tanong pa sa kanya ni Carlo.
Hahanapin ba namin kung alam namin? I'm just asking, Alice. Whatever, Kuya Carlo. Alice, hindi mo na dapat ako sinundan. Ano ka ba, Elise? I was worried. Lalo pa na buntis ka. Baka makasama sa baby. Masamang tinignan ni Elise ang kaibigan matapos itong masabi ang hindi dapat masabi. Buntis ka, Elise? Yes, Dad. 3 months. Shit. Bakit hindi kayo nag-ingat? Kung sinabi niyo ng maaga na kapatid ko si Alejandro, baka nakaiwas pa ako. Kami pa ang sisisihin mo ngayon? Wala ka talagang utang na loob na bata ka! Legal na ako, Dad. At hindi na masamang tignan kung buntis ako. Ang masama ay ang ama ng magiging anak ko ay kapatid ko pala dahil sa pagiging masikreto niyo. Hagulhol ni Elise. Dali-dali siyang lumabas upang makalayo sa mga taong nananakit sa kanya at sa magiging anak niya. Nakasunod naman si Alice sa kanya at hindi siya hinayaang pumunta kung saan. Please, Alice, wag ka muna sumunod sa akin. Kailangan ko mapag-isa. No! Hindi ko ahayaan may nangyari sa inyong dalawa na magiging inaanak ko. Kung gusto mong lumayo, I will help you. Pwede pa? Nagsusumamong tanong ni Elise. Yes! Ilalayo kita sa mga taong nananakit sa'yo. Mag-heal ka, Elise. Kaya mo yan. Kaya niyo yan ng magiging anak mo. Nakalayo nga si Elise dahil sa tulong ni Alice. Dinala siya nito sa ibang bansa upang mag-refresh ng utak. Malapit ka na manganak, Elise. I'm so excited na. Kinakabahan ako, Alice. Bakit naman? What if hindi ko kayanin yung panganganak? What if pareho kaming mamamatay nitong baby sa tiyan ko? Napakanega mo naman. Dinala nga kita dito sa Paris para mag-heal ka. Pero bakit natira atang kanegahan mo, ha? Ikaw ba naman manganak ng triplets? Sabagay. Pero ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa. Ramdam ni Elise ang pagpapagaan ng loob ni Alice, ngunit mas nananaig pa rin sa kanya ang takot. 5 buwan na ang nakalipas magmula nang dalhin siya ni Alice dito sa Paris. Halos buwan din siyang dinadalaw ng kaibigan at kasalukuyang nasa kondo ni Alice si Elise dito sa Paris. Elise, ano maganda? Itong blue or itong pink? Or itong brown? Pagtukoy nito sa baro-baruan. Lahat. Triplets anak ko, Heller. Siyempre, mas maganda kung 3 klase ng kulay ang pipiliin mo. Wow, ha? Parang ang pinapalabas mo ay ako ang mamimili lahat ng gamit para sa anak mo. Aba, sino bang nag-aya sa akin, Alice? Hindi ba ikaw? Aba, sinong hindi mag-aaya and 1 week na lang manganganak ka na pero wala ka pa rin nagsilbing gamit kahit isa? So wala pang pinapadala si Kuya Carlo. Ano magagawa ko? Whatever, Elise. Sagot ko na nga lahat. Total, anak ko rin naman yan. Nakangisipang sabi ni Alice sa kanya na pailing na lamang si Elise dito. Thankful ang dalaga dahil sa kabila ng revelasyong nalaman ng kaibigan nito si Alice ay hindi pa rin nagbabago ang turing sa kanya nito. Masyado pa rin caring ang kaibigan at hindi siya pinapabayaan. Ayan, baby. Super dami ng gamit mo, ha? Si Tita Ninang Alice ang namili niyan. Parang may halong panunumbat yan na. Biro pa ni Elise. Sira, hindi Pure to, from my heart. Thank you, Alice. Ano ka ba, Elise? Wala yun. Sino pa bang magtutulungan kundi tayong dalawa, right? Kaya pag ready ka na umuwi ng Pinas, ikaw naman ang tutulong sa akin para mapangasawa ko ang Kuya Carlo mo. Sabay pang napahagikik ang dalawa dahil sa sinabi ni Alice. Loko-loko ka talaga, pero susubukan ko. Knowing kuya kahit gusto ka nun, hindi yun mag-aaksa yung umamin dahil mataas ang pride nun. Itabi mo, ako na ang bahala, Elise. Ako na ang unang aamin. Kung gusto niya ako na rin ang maliligaw at magpropose para mapangasawa niyang isang katulad ko.
Ano, chika ba sa naisip ko? Dugit naman masyadong pakinggan yung plano mo. Kadiri ka. Ina ka talaga, Elise. Wala ka man lang pagsuporta sa mga jokes ko. Tama ka na, Alice. Masyado ng corny yung mga banat mo. Hindi na bagay sa'yo. Pangaasar niya pa sa kaibigan. Aba, gago to ah. Rinig pang saad ng kaibigan habang papasok siya sa loob ng kondo. Oh my gosh! Kuya! Nakakagulat ka naman. Paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Elise ang makita niya si Carlo na prenteng-prente na nakaupo sa couch. Duman ako sa pinto, Elise. Sinira mo ba ang pinto ko, Kuya Carlo? Singit naman ni Alice. Next time kasi, mag-double check kayo kung nalock nyo na ba talaga or hindi. Mabilis kayong manakawan sa ginagawa nyo. Hindi mo ba din-double check, Elise? Bakit ako? Ikaw ang nag-lock niyan, Alice. Ay, oo nga pala. Baka nakaligtaan ko lang. Sensya na. Tss, kibabaing tao, mga burara. Angil pa ni Carlo. Humihingi na nga ng pasensya yung tao. Ano bang pinuputok ng botche mo dyan, ha? At saka, anong ginagawa mo sa kondo ko? Binibisita ang kapatid ko, Alice. Bahal ba? Bakit mo naman siya bibisitahin? Wala naman siyang sakit. Ilang buwan ko na siyang hindi nakikita. Teka nga lang, pinagdadamot mo ba tong kondo mo? Hindi. Tamang hinala ka. Mas okay na nandito ka para naman may mag-alaga kay Elise. Asan ba kasi ang kapatid mong gago, ha? Kung alam ko lang sana kung nasaan siya, di sana hindi na pumuntang Paris si Elise para mag-heal. That's enough, my gosh! Para kay mga bata. Saway naman ni Elise sa dalawa. Itong kuya mo kasi, ang epal. Wow ha, coming from you, Alice. Sabing tama na eh. Sumasakit ang tiyan ko sa inyo. Tsaka pwede bang wag na natin pag-usapan si Alejandro? Baka nakakalimutan yung magkapatid kami. Oo nga pala, sis. Mahirap ipakilala sa anak niya yan. Like, anong itatawag niya kay kuya? Andy. Andy? Sabay pang saad ni Elise at Carlo. Uncle Daddy. Ganoon? Da. Kung ano-ano nang pumapasok siya sa isip mo, Alice. Manahimik ka na nga. Nakakarindi. Ouch! Pinatahimik ako sa sarili kong pamamahay. Grabe na kayo sa akin ah. Umakto pa si Alice na tila nasasaktan habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Manang-mana ka nga sa kuya mo. Pareho kayong OA. Komento pa ni Carlo kay Alice. Ang sama talaga ng tabas ng dila yung magkapatid, ano? Sarap putulin, saad ni Alice. Habang abala sa pagbabangayan sina Alice at Carlo, si Elise naman ay hindi maiwasang mainggit sa dalawa. Nangungulila pa rin kasi siya kay Alejandro sa kabila ng nalaman niya. May kung ano sa loob niya na umaasa pa rin siyang hindi totoo ang mga nalaman niya. Ngunit kahit anong iwas niya sa katotohanan, kusa itong lumalapit sa kanya. Sana panaginip na lang ang lahat ng ito. Sana sa muli kong paggising, mukha na ni Alejandro masilayan ko. Bulong pa ni Elise habang hinihimas-himas ang kanyang tiyan. Samantala, sa kabilang dako, nakatanaw si Alejandro kina Elise at hindi mapigilang maluha. Kaunti na lang, Elise, at magsasama tayo. Usal niya sa kanyang sarili. Bakit hindi mo kasi lapitan at ipaliwanag ang lahat, Alejandro? Wala pa akong sapat na lakas para gawin yon, Carlo. Alam kong malaki na ang galit ni Elise sa akin dahil sa pag-iwan ko sa kanya nang walang paalam. Normal lang naman na magalit siya kasi may kasalanan ka. Pero walang mangyayari kung hindi ka gagawa ng paraan para magkaayos ulit kayo. Ngayon ka pa ba susuko? Alejandro, kung kailan alam mong hindi kayo magkapatid ni Elise, huwag mo akong madaliin, Carlo. Kagaya ng hindi ko pagmadali sa iyo na umamin kay Alice. Ay, huwag mo nga masali-sali sa usapan ng kapatid mong hilaw. Tss, duwag. Ako pa ang duwag. Sino sa atin ang pasilay-silay lang sa mag-ina niya?
Manahimik ka. Wait, what happened to Elise? Shit, manganganak na ata siya pre. Sibat na ako. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Agarang pagpapaalam ni Carlo sa kanya. Kabado naman sumunod sa ospital si Alejandro upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Nalaman niya kasi na triplets ang magiging anak nila kaya mas lalo siyang natatakot na baka hindi kayanin ni Elise. Shit, what happened to Elise? Oh my! Kuya! What are you doing here? And bakit ngayon ka lang? Elise needs you! Aligagang ani ni Alice sa kanya. Pumasok ka na pare. Kahit galit yan, hindi ka magagawang ipagtabuyan yan dahil nagle-labor siya. Need niya ng alalay. Gaya na sinabi ni Carlo, pinuntahan nga ni Carlo si Elise upang damayin ito. Bakas sa mukha ng dalaga ang pagkagulat, tila marami itong sasabihin ngunit hindi niya masabi sapagkat mas nanaig sa kanya ang sakit ng tiyan. Hold on babe, nandito na ako. Hindi kita iiwan dito Elise. Saad ni Alejandro sa nobya. Naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Elise sa kanyang damit at nagsimula na itong umire. Makalipas ang ilang oras ay ligtas na ipinanganak ni Elise ang triplets. Hindi mapangalanan ang saya ni Alejandro nang masilayan niya ang mga sanggol. Naiyak pa ito sa sobrang tuwa. Bakit ikaw umiiyak? Dapat si Elise ang umiyak kasi ang sakit manganak. Punas sa kanya ni Carlo. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng isang ama, Carlo. At hindi mo ito mararamdaman kailanman. Aba, bastos siyang bunganga mo ah. Hindi ka sana patawanin ni Elise. Ulol, mahal ako nun. Healed na siya. Manahimik ka, Carlo. Piko ng isang Sandoval. Naalimpungatan si Elise dahil sa ingay na naririnig niya mula sa kanyang kwarto dito sa ospital. Hindi pa man siya nakakamulat ay rinig niya na ang boses ng lalaking matagal niya nang inaantay. Hindi maintindihan ni Elise ang sarili niya dahil sa kabila ng pangiiwan ni Alejandro sa kanya ay sabik na sabik pa rin siya sa binata. Elise! Finally you're awake! How are you? May masakit pa sa'yo? Are you hungry? Tell me! Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Alice. Tubig. Kuya, tubig daw bilis. Uhaw na ata si Elise. Here, may nararamdaman ka pa bang iba, Elise? Tanong naman sa kanya ni Alejandro. Tanging pag-iling na lamang ang kanyang nasagot. Inilibot pa ni Elise ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakaling makita niya ang kanyang mga anak. Asan ang anak ko, Alice? Inaasikaso pa ng mga nurse. Relax ka muna dyan, okay? May masakit pa sa'yo, Elise? Masama niyang tinitigan si Alejandro nang muli itong nagtanong. Bahagya niya pang itinuro ang kanyang dibdib. Anong nangyari sa puso mo, Elise? Aligagapang tanong sa kanya ni Alejandro. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo, Alejandro? Anong ibig mo sabihin, Elise? Wow! Maang-maangan. Parang hindi ka naglaho na parang bula ah. Taray naman. At bakit ka pala nandito? Gusto kita makita at damayan sa panganganak mo sa anak natin. Gusto mo pala akong damayan? Bakit hindi na lang ikaw ang umiri sa triplets? And correction, anak ko, hindi mo anak. Tinakbuhan mo ang obligasyon mo sa akin at sa mga bata. Kaya may karapatan ako ipagdamot sila sa'yo. But Elise, I'm still the father of our child. Eh di sana naisip mo yan bago mo kami iwan noon, di ba? Masyado ka kasing hambog. Makasarili pa. Give me another chance, Elise. I will explain everything. Hindi mo ba alam na hapsis mo ko? O di ba? Hindi mo alam? Kung hindi ka umalis, edi sana nalaman mo ang reason kaya tutol ang pamilya natin. That's not true. Hindi tayo magkadugo. Ang tigas din ng bungo nito. Ang nanay mo ay nanay ko rin, Alejandro. Kaya kung tutuusin, mali na nagbunga ang relasyon natin noon. Kaya please lang,
Tantanan mo na kami. Elise, Please lang. Ayaw na kitang makita. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito, Alejandro. Calm down, Elise. Wala na si Kuya. Don't stress yourself, okay? Pahinga ka muna. Nakakairita eh. Ano bang ginagawa niya dito, Alice? Pinapunta niyo ba siya dito? Hoy, wala akong alam siya na. Nagulat nga din ako nung nakita ko siyang kausap si Kuya Carlo. Kuya, may kinalaman ka ba dito? Tanong ni Elise sa kanyang kapatid na nakatitig lamang sa kanya. Ang totoo, Elise. Last month ko lang di siya nakita noong time na may business meeting ako sa Cebu. Anong ginagawa ni Alejandro sa Cebu? Hinahanap niya yung totoo niyang nanay. What do you mean totoo niyang nanay? Eh hindi ba? Ang totoo kong nanay at ang mami nila ni Alice ay iisa lang? Naguguluhang tanong ni Elise sa kanyang kuya. Yun din nga ang pagkakaalam ko. Not until nalaman ko sa kanya na hindi daw kaya. Kaya niya hinanap to explain everything to you. Kay Elise lang? I deserve an explanation too. Oh my goodness. So it means, half-brother ko lang siya? And Elise and Kuya Alejandro are not siblings ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Alice. Oo. At alam yan ng daddy mo, Alice. Naguguluhan na ako. Aalis muna ako I need to talk, Kuya Alejandro. Napaayos na lang ng higa si Elise dahil sa mga nalaman niya. May kaunting saya siyang nararamdaman, ngunit mas lamang pa rin ang tampo niya dahil sa pag-iwan sa kanya ni Alejandro. Kung kailan kailangan niya ito. Sa kabilang dako naman, nakaupo si Alejandro sa parking area upang magpahangin nang lapitan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Alice. Kuya, namiss kita. Emosyonal na saad sa kanya ni Alice. Namiss rin kita. Namiss ko kayo ni Elise. Marahan niya pang niyakap ang kanyang kapatid. Totoo ba yung sinabi ni Kuya Carlo? Na ano? Na hindi mo totoong ina si Mommy? Yes, Alice. Nabuntis si Dad yung biological mother ko. Kaya ayaw ni Dad ipaalam sa iba dahil nahihiya siyang malaman na naging kabit niya yung mismo sekretaryo niya noon. And according to my real mother, ang father nila Elise at Carlo ay naging kabit rin si Mommy. Way daw yun ang revenge siya kay Dad. Kaya nabuo si Elise. Wow! Big revelation ha? Pero kuya, kahit magkaiba yung mother natin, you're still my kuya. At gusto ko pa rin na magkaayos kayo ni Elise. Lalo pa ngayon, na hindi naman pala kayo magkapatid. Please, ayusin mo ang gusto niyo ni Elise. She needs you. Aayusin ko, Alice. Please help me. Kailangan ko ang tulong niyo ni Carlo. Go ako dyan, kuya. Tell me what's your plan. Hindi ko pa alam. Kaya nga kailangan ko ng tulong niyo. Okay, sure. Buo na ang desisyon ni Alejandro na ayusin muli ang relasyon nito kay Elise. Kaya naman madalas niya itong dalawin sa ospital kahit ramdam niyang ayaw ni Elise sa presensya niya. Here, kainin mo to, Elise, para bumalik agad ang lakas mo. Ani nito kay Elise. Sige, dyan mo na lang ilagay. Dahil busog pa naman ako. Malapit ka na ma-discharge. Gusto mo bang umuwi ng Pinas, Elise? I have my own house there. Gusto ko sanang doon na kayo tumuloy ng anak natin. No need, Alejandro. I have my own house too. But please, Elise, hayaan mo kong bumawi. Hayaan mo akong bawiin ka. I love you so much, Elise, and I can't afford to lose you. You can't afford me to lose me? Pero umalis ka na hindi malang nagpaalam. Iniwan mo ko sa mga panahong kailangan na kailangan kita, Alejandro. Hinayaan mo kong masaktan, magdusa, at hinayaan mo kong mag-isa. I am sorry. Hindi ko na magawang magpaalam pa sa'yo dahil binantaan ako ng tatay mo. Sa tingin mo ba kaya kang patay ng tatay ko? If you truly love me, gagawin mo ang lahat para sa akin
at sa magiging anak mo that time. Pero anong ginawa mo? You escape, Alejandro. That's why I am here, Elise. Humihingi na second chance to prove myself again to you and to our child. Please, Elise, I can do everything. Talaga? E di hayaan mo na kami ng mga anak ko. At wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Hindi ko kaya yan. Hindi ko gagawin ang mga yan, Elise. Kahit ipagtabuyan mo pa ako. Mariin niyang ani kay Elise. Pinatunayan nga ni Alejandro kay Elise na hindi na siya nito iiwan. Kahit anong pagtaboy niya sa lalaki ay hindi ito nagpapatinag. Makalipas ang 1 taon ay ganoon pa rin ang routine ni Alejandro. Palagi niyang binisita ang kanyang anak at naglalaan ng oras para sa mga ito. Hindi naman pinagdamot ni Elise kay Alejandro ang kanyang mga anak dahil may karapatan naman ito sa mga bata. Sure ka bang hindi ka sasama, Elise? Masaya doon, promise. Ani ni Alice sa kanya. Hindi na. Kayo na lang. Kailangan ako ng mga anak ko, Alice. Sagot niya naman sa kaibigan. Kasalukuyang nasa kondo ni Elise ang kaibigan nitong si Alice. Inaaya kasi siya nitong magburakay, ngunit tumanggi ito. Okay, hindi na kita pipilitin. Hay, sayang naman. Sus, hindi halatang nangihinayang ka. Lalo pa at masosolo mo si Kuya Carlo. Pangaasar niya sa kaibigan. Ano ka ba? Para ka naman tanga to, oh. Sus, sige na. At mauhuli pa kayo sa flight nyo. Natatawang ani pa nito sa kaibigan. Maya-maya ay natanaw na ni Elise ang kotse ni Alejandro na siyang ikinangiti niya. Masyado niyan na-appreciate ang effort ng binata para patunay sa kanya na hindi na siya iiwan nito. Nararamdaman din ni Elise sa bumabalik na ang tiwala niya kay Alejandro at tanda niya na itong bigyan ng pangalawang pagkakataon. Wow! Did you cook, Elise? Oo. Gusto mo bang kumain muna bago umalis? Nakita niya kung paano magulat ang ekspresyon ni Alejandro na siyang ikinangiti niya. Mukhang ma-improve ako sa iyo, Elisa. Dati pa ay nagmamadali kang paalisin ako. Pero ngayon, iba na to. Mahal mo na ba ulit ako, Elise? Magtigil ka nga. Kung ayaw mo, edi wag. Di ka naman mabiro. Paabot nga ng plato at saktong gutom na ako. Ewan ko talaga sa'yo, Ale. Shit. Tinawag mo na akong Ale? Umamin ka nga, Elise. May crush ka sa akin, ano? Baka ikaw lang. Hindi lang kita crush, Elise. Mahal na mahal kita. Same. Bahagya pang natigilan si Elise na mapagtanto niyang huli niya sinabi. Shit, Elise. Mahal mo na ulit ako? Elise, mahal mo na ulit ako? Pangungulit pa ni Alejandro sa kanya. Oo na. Oo na, mahal na kumahal. Manahimik ka na at magigising ang mga bata. Namilog pa ang mga mata ni Elise ang bahagya siyang halikan ni Alejandro. Anak nang, para saan naman yun, Alejandro? Pinapakilig mo kasi ako masyado. Hindi ko maiwasan. Kumain ka na nga lang dyan? Para kang bakla. Walang pinagbago. Hoy, gabi ka sa akin, Elisa. Pero okay lang. At least mahal mo na ulit ako. Natawa na lamang si Elise sa inasta ni Alejandro sa kanya. Naging maayos muli ang relasyon nila Alejandro at Elise. Nagpasya nga ang dalawa na magpakasal na at magsama na habang buhay. You may now kiss the bride. Tanging hiyawan ang maririnig mo sa loob na simbahan nang i-announce na ng pare na legal na mag-asawa sila Alejandro at Elise. Hindi mapangalanan ang saya ng dalawa na magdampi ang mga labi nito. Mahal na mahal kita, Elise. Mahal na mahal din kita, Alejandro. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!